napakaraming mga pagkukunwari ginagawa para lang makapasok itong US military bases. Yan ang unang objection. But of course, magiging target din ng Cagayan de Oro kung magkaroon ng tuloy-tuloy na proxy war ang Amerika at ang Estados Unidos laban sa China gamit ang Pilipinas. Ano? So, siyempre yan din ang pag-aalala ng mga, lalo-lalo ng mga kabataan sa kinabukasan po nila. The next war is going to be a nuclear war. Kaya po, there is no choice but to avoid it completely, to stop it. Ano? At the only way is to get the American bases out. Kumusta yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao? Kasi nga, sabi mo nga, magkakaroon ng protesta para sa SEDCA. Yeah, very, very enthusiastic po yung mga kausap po natin from all sectors. From last night, nag-dinner kami with 5 student representatives, youth and student representatives. So, magtutuloy-tuloy na po ang organizing sa sektor ng mga estudyante at mga kabataan. Siyempre, we have our political activists din dito na tumutulong sa atin, reformist groups. And so, we are expecting a very, very good reception dito sa 24 at 25 ng Enerong ito. Ang media, SMNI, I think you have 2 reporters here, no? Yan ay imbitado na dito sa event na to. Magkakaroon ng motorcade mula dito hanggang Bukidnon after the symposium or congress. Dahil may sineset up din na mga facilities ng military sa Bukidnon at magkakaroon ng balikatan ata very soon. And then we're also studying the possibility na mag-caravan tungo sa Davao para makipag-petisyon kay Presidente Duterte na tumulong sa pag-petisyon ulit sa Supreme Court para isatuwid yung desisyon nila na tanggapin ng EDCA bases dito. Dahil po talagang labag naman sa saligang batas, Article 18, Section 25, na pinagbawalan ng bagong mga base militar at bagong foreign troops, no, yung mga tropang dayuhan dito sa teritoryo ng Pilipinas noong 1971 Constitution or 1986 Constitution. At nandiyan pa rin yung provision na talagang nilabag po ng pagtanggap dito sa US military base na to based on the Mutual Defense Treaty na sobrang pasay na. 1951 pa po yun, samantalang itong constitutional provision ay 1986-87. So talagang nilabag po ang ating saligang batas na inilagay po sa saligang batas, bawal nga itong mga base militar dahil natuto na tayo sa kasaysayan na magnet ito ng mga gera ng Amerika. Hindi po para protektahan ng Pilipinas, kundi ito ay maging kalansag, shield ng Amerika para sa direct war sa homeland ng Amerika. Uunahin ng mga ibang mga so-called allies. No? So, yun ay isang pusada na ating nilunsad na nagsimula noong 2023 at tayo tumungo sa Tubigaraw, Cagayan Province, nung nakarang taon sa Cebu, ngayon sa Cagayan de Oro. At sa susunod na buwan sa Pebrero, baka nasa Lawag tayo para protestahan yung missile installations po doon sa Lawag. Opo, and gaano ba kadelikado ang pag-install ng EDCA dyan po sa bahagi ng Cagayan de Oro or dyan po sa Mindanao po? Meron po bang dapat na ipag-alala yung ating mga kababayan? Ang unang problema po dito sa kasalukuyan, yung FIVIDEC na is Economic Development Center, gagawing naval base. So, nasisira po yung mga economic recovery, economic development projects and programs natin at nahahaluan itong panggulo na security issues. No? And of course, hindi po natutuwa ang mga Cagayanons dito sa nangyayari. When the country really needs economic development. At narinig din natin sa kanila yung reklamo nila na pinopostura o pinoposisyon ng mga Amerikano daw that this is to help disaster relief, humanitarian operations. Pag may kailangan ay wala naman talagang nakikitang humanitarian assistance na binibigay itong base militar na tinayo dito sa Lumbia Airport, no? In Lumbia Airport. Yeah. So
napakaraming mga pagkukunwari ginagawa para lang makapasok itong US military bases. Yan ang unang objection. But of course, magiging target din ng Cagayan de Oro kung magkaroon ng tuloy-tuloy na proxy war ang Amerika at ang Estados Unidos laban sa China gamit ang Pilipinas. Ano? So, siyempre yan din ang pag-aalala ng mga, lalo-lalo ng mga kabataan sa pinabukasan po nila. The next war is going to be a nuclear war. Kaya po, there is no choice but to avoid it completely, to stop it. At the only way is to get the American bases out. Opo. Prof, sa ngayon ba ay nadadagdagan ho ba yung mga EDCA sites sa buong Pilipinas? At ito ho ba ay hindi na matatanggal, hindi na maalis yung mga EDCA sites na yan? Maalis po natin. Maalis siyempre natin. Basta tayo kumilos sa taong bayan. And kaya po 2 taon na po tayo, pangatlo na ito, na ating tinutulak itong awareness ng peligro na hinaharap ng bayan dahil dito sa mga sandata ng Amerikano na moderno at nuklear. Lalo na itong missile launcher, Typhoon missile launcher na sinasabi for defensive purposes lang. But this is anong tawag dito, yung capable of the nuclear capable missiles na hindi ko lang matandaan, nagmamadali ang utak ko para to remember, lalo hindi ko matandaan, but maya po matatandaan natin na aabot po. Kaya pati si President Putin ng Russia ay nag-react nung nakaraang taon, Abril and Mayo, na sabi niya ay dahil dito sa mga missile launchers na to, malalagay sa crosshair ng Russia ang Pilipinas. At siyempre, ganyan din sa North Korea at ang China, nagbabala na that this will start an arms race na the Philippines can ill afford. Hindi naman natin kaya talaga mag-arms race na magpalakas ng sandatahan lakas para tapatan ng China kahit ang Estados Unidos na huhuli na sa military preparedness ng China. So we have to stop this nonsense. Yung bilang ng base militar, nagsimula po kay Noynoy Aquino yan, 5 ang tinanggap. Matapos ng desisyon ng Korte Suprema ni Sereno, tandaan po natin, minanipula ang Supreme Court noon, tinanggal si Justice Corona para lang maiupo si Sereno para maaprubahan lang yung EDCA na yan. Tapos natanggal din si Sereno. So, yung mga manipulasyon na yan, kailangan paulit-ulit natin ipaliwanag. Kaya nakapasok ang base militar na 5. Tapos nung naupo si Bongbong Marcos, na dati tutulad siya dahil sang-ayon daw siya kay Miriam Defensor Santiago noong 2014 na illegal yung pagpasok ng EDCA. Dahil nga doon sa constitutional probation na ating pinapaliwanag, biglang bumaliktad siya at tinanggap niya ang 4 pa. Pero yung 4 mong karagdagan ay maraming mga binubungay ang iba, mga pinapanganak na ibang mga support bases. Kaya po si Amy Marcos, kapatid po ni Bongbong Marcos mismo nagsasabi, mukhang 15, 19 na to. Dumadami, nanganganak na hindi na natin alam. Hindi na natin nababantayan, nasusubaybayan. So we don't know how many bases this really are. Officially 9 lang, pero ayun na nga, galing sa bibig po ni Senator Amy, 15 na yan, baka 19. So wala na po tayong control dahil po out of control din si BBM at ang nagko-control po ay mga Amerikano. Opo. At dito naman po sa presensya po ng monster ship ng China ay nababahala po ang Malacanang dahil sa patuloy na pananatili nito dyan po sa exclusive economic zone. Ano namang masasabi po ninyo? Yan naman talagang sa tuloy-tuloy na black propaganda laban sa China. Unang-una yung tinatawag nilang monster ship na yan, dahil monster lang ang description nila dahil napakalaki. Because it reflects the shipbuilding capacity of China at yung kagustuhan ng China na magpakita po ng lakas na hindi na kailangan magpumilit ang Amerikano na labanan sila, makaiwas ng gera, yung tawag na ni Sun Tzu na winning a war without fighting. Ayaw ng China ng gera. Kasi siyang masisira yung kanyang umaasenso, napakalakas na asenso na ekonomiya ng China ang siyang masisira kung may gera. Kaya inuunahan ng China by being more advanced sa military preparedness po. Yung nakaraang linggo lang po, nag-introduce ng 2 stealth fighter ng China
na nasindak talaga ang Amerika at mga American analysts, no? Kasi that means one generation ahead ng China sa warplane stealth technology. Ano? So that is winning in the war without fighting. And yung pagpapakita ng so-called mentorship, drama lang po ng ating gobyerno po yan, ng Philippine Coast Guard, ni Tariela, drama-drama nila para takutin ang mga bata ba ang isip, ano, scaremongering na tinatawag yan, ano. Pero in fact, it is good that China is showing America cannot win. Kaya ng Amerika naman, nakita ninyo, umatras na po doon sa joint patrol with the Philippines doon sa South China Sea. Ano, wala na tayong narinig diyan. Pero tuloy-tuloy nila tinutulak ang Pilipinas sa harap po nila to fight China to the last Filipino, like what they're doing in Ukraine. America is fighting Russia to the last Ukrainian soldier. Paubos na po. And pinipilit ng Amerikano na i-draft na ang 18-year-old na mga Ukrainians sa kanilang armed forces kasi naubusan na po ng mga mas may edad. So wag po tayong paloko sa black propaganda ng Amerikano. Ginagamit po ang malalaking media po natin dahil kontrolado ng mga oligarchs na kontrolado din naman ng mga itong mga oligarchs natin. So sorry, very complicated ang mga paliwanag ko pero kailangan maunawaan po ng ating audience po ito eh. Opo. At kamakailan lang din, Prof, na mataan po yung underwater drone. Ito ho ba ay galing sa China at ito rin ho ba ay bahagi din na sinasabi po ninyong black propaganda against China? Yung mga drones, meron ng Amerikano, meron ng China dahil po nagiging sentro ng security competition itong South China Sea at ang Pilipinas. Itong nakaraang buwan lang po, hindi ba, na mataan actually nagpakita talaga yung Russian submarine na dumadaan sa pagitan ng mga isla natin, which is completely legal by the principle of innocent passage. Nagpakita ng bandila yung submarine ng Russia, which is correct, no, and legal. Innocent passage ang tawag doon. Pero nagiging intense ang security competition dito. Lahat po nagmamasid, nagbabantay, nagsusurveillance dito sa karagatan natin at sa South China Sea. So, hindi natin alam kung ano talagang yan, ayon dun sa mga reports that we really have to examine it ourselves. And sabi, the latest report na dad naman daw yan, patay na drone submarine po yan, wala nang buhay, hindi na umaandar. Ano? So, we don't know the details dito. But it is very clear that tayo ay nagiging sentro ng security competition above water, and in the air, yung mga aeroplano ng Amerikano, aeroplano ng mga China at iba pa, underwater, yung mga submarino and drones and so on, and on the surface of the water, yung mga barkong malalaki, warship, aircraft carrier ng Amerikano, nakikriskos dyan sa South China Sea. So, yan po lahat dala ng pag-aalala ng China na ang seguridad nila ay nababantaan po ng mga Amerikano at ang mga Amerikano naman talagang nagtutulak ng yung ating nasasabing na proxy war na gusto po nilang sumiklab dito sa Asia para mapigilan ang pagbangon at lakas ng tinatawag na Asian century kasi Asia na po ang pinaka-dynamic economic center ng mundo. Para makahabol ng Amerika gusto nilang antalaan yung development ng Asia at ng China para makabawi po naman ang kanilang mga industriya. We will be sacrificed in this, kaya po tayo ay dapat tumulong na matigilan yung mga gerang yan. Opo. Prof, siguro huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Yes, siguro siya pagkakataon ito, ang importante nga, wag po tayong magpagoyo, magpaloko, magpalinlang dito sa black propaganda na ang China po ay kalaban ng Pilipinas. Sa 1,000 taong kasaysayan po ng pag-uugnay ng Pilipino at sa China at mga Chino, wala pong tangkang mag-okupa, mag-invade o salakay sa Pilipinas ang China. At marami po tayong pakinabang bawat panig sa isa't isa. Ang anibersaryo ng biyahe ni Sultan of Sulu noong 1400s po to China will be coming again kasi I think it was
in March or April na siya ay bumiyahe po. So, positibo lahat ang ating history nung anti-Spanish colonial revolution po ng Katipunan. Tumulong si Dr. Sun Yat-sen ng China na masuplayan ng armas ang Katipunan. Kausap niya si Mariano Ponce nung Second World War, ang Chinese detachment tumulong sa Hukbalahap laban sa Hapon. And nung panahon ni Presidente Duterte, panahon ni Marcos Sr., nagtulungan sa economy. So, positibo lahat. Pero talagang sinasadya pong siraan at sirain ang relasyon ng Pilipinas at China para doon sa interes ng Amerika na ito ay dapat nating pigilan po at ibalik po natin sa normal. Nung panahon ni Duterte, napakaganda po. We had 2 million tourists from China. Ngayon, 350,000 na lang ata. That means we lost mga $1.5 billion. Yung export status po ng banana natin na nangunguna noong 2019, pumapalangalaw na lang ngayon, naunahan na tayo ng Vietnam, baka mas marami pang sektor ang bumagsak kung ipagpatuloy po natin o payagan natin magpatuloy po itong paninira ng relasyon ng China at Pilipinas. So magtulungan po tayo tungkol dito.